4 na taon na simula nang maghiwalay itong si Sophie sa 6 na taon niyang partner na si Jay. Pero itong si Sophie, bit-bit pa rin yung trauma, yung sakit, yung trust issues ng kanyang past relationship dahilan kaya hindi siya makapagsimula ulit at makahanap nga ng isang panibagong karelasyon. Paano ba naman? 4 na beses daw siyang isinabay sa ibang babae nitong si Jay. Dumating pa raw sa puntong si Sophie ang nagmakaawa sa kabit ni Jay na huwag sirain ang kanilang pamilya, lalo na para sa kanilang mga anak. Naka-move on naman na mula sa higit kalahating dekada ng pagtitiis itong si Sophie, pero ang tingin niya ay hindi pa rin niya kaya talagang mapatawad si Jay hanggang ngayon. Kaya wag na po natin patagalin pa. Kausapin natin 33 years old mula sa Cavite. Sophie, magandang tanghali sa'yo. Hello Kuya po, afternoon. Good afternoon sa'yo, no? Sophie, ano ba naman ito nangyari? Paano nangyari yung 4 na beses kang isinabay sa babae? Ano ba yun? Paisa-isa lang na isinabay o 4 na babae ang sabay-sabay na karelasyon niya habang ikaw ay nandyan din? Ano lang, isang babae lang siya for 4 times, parang Oo. multiple cheating siya. One at a time, kumbaga. In, Yes. in fairness kay Jay. Oo, paisa-isa lang naman pala. May konsiderasyon naman. Ayan, pero doon sa 4 na beses na yan, nasabi mo ngang mga cheating incidents na ginawa nitong si Jay sa'yo, meron ba diyang naulit yung pakikipagrelasyon niya o 4 na magkakaibang babae yan? It's the same woman, It's, Kuya Poy. it's the same Isa, woman. yes, isa lang. Iisa lang. Paanong naging pa putol-putol yun? Installment? I'm not sure, pero every time patatawarin ko kasi siya, Mm. parang magpapakabait lang, tapos after a couple of months or minsan years pa nga, Mm. nagugulat ako na ina-unblock na niya, then they're gonna start all over again. Ayun na naman, balik na naman. It's the same Mm. person pala. Oo, dun sa 4 na beses na cheating na yan. At syempre, nung una, pwedeng mapapatawad pa natin ang sarili natin sa Mhm. unang beses nga na pagbibigay. Ayan, pero dun sa pangalawa, anong nangyari dun? Paano mo siyang pinagbigyan na naman sa pangalawang beses at Ah, same tao yung gamit niya para lokohin ka? yes, Kuya Poy. Bale, we broke up after I got birth sa anak namin. Tapos after a few months, Mm. nakipaghiwalay siya kasi toxic na daw ako. Bali, in denial siya nung una na nahuhuli ko na kasi siya eh. Mhm. So, hindi pa siya umaamin. Until siya mismo yung nakipaghiwalay sa akin kasi hindi na daw niya kaya kasi sobrang toxic ko na. Which is, dinideny niya nga na may babae siya. Then after Dinideny. few months, pinatawad ko kasi for the sake nung bata, Mm. trying to save sana yung family. Kaya ako nag-beg dun sa babae if okay lang ba na wag niya sana sirain yung pamilya namin, Oh. lumuhod ako sa harap niya. Ba, Tapos yun, ang literal ending, na lumuhod ka sa harap niya? Nagkita kayo? yes, yes, pinuntahan ko siya kasi ka-work ko din siya eh. Hmm? Kuya Boy. Oo, bali magkakalala kami ng babae. So yun. So, ibig sabihin, sabi mo nga, buwan o taon na. Sandali ulitin ko lang. Sophie, nung unang beses na nahuli mo itong si Jay, mag-ano na ba kayo niyan? Wala pa kayong May anak baby? na, may anak na kami. May anak na, okay? Pero sabi mo, magkatrabaho kayo nitong si babae. So, doon pa lang, kinausap mo na rin si babae. Oo, bali ano Kuya po, magka-work kaming tatlo. Like magkaka-work, iba-ibang team lang, parang gano'n. Oho. Pero parang I didn't know na merong something fishy pala pag wala ako. The first time, ayun, sige, forgivable. Medyo sabihin na natin na bulag ka, hindi mo naramdaman. Yan nga, no, yung first time. Pero yung second time, may anak na kayo nun. Oh,
Pa Oo, bale Kuya Poy ano, binalikan ko siya kasi mag-o-one-year-old na yung anak namin. Kasi hmm, bale parang nag-undergo kasi ako ng postpartum depression. hmm. So, inisip ko na baka o-okey ako kapag tinry ko i-settle or ibalik yung family na binubuo namin. But Sinong unfortunately, lumapit? Ikaw o siya? s sa sa ex ko po, ako po nag-reach out sa kanya. Ikaw ang nag-reach out sa kanya na Kasi magbalikan gusto ko kayo? sana i-save yung family na binubuo nga po namin. Mm. Yes. Okay, and then, anong nag-iba nung, panahon na yun? Naging better ka ba doon sa postpartum, depression mo o lalo lang naging mabigat, na-divert lang o nag-create ka lang ng panibagong problema? Parang it get worse lang din naman po kasi siyempre may duda ka na palagi, Mm. natatakot ka na sa bawat galaw niya, may trauma ka na. Mhm. Pero yun, parang pinilit ko kasi magtiwala kasi nakakakita naman ako ng improvement. Pero yun pala, mas ginalingan niya lang magtago, parang Ayun. gano'n Yun naman pala, nangyari. papalakpakan ba natin? Ginalingan, eh. Oo, palakpakan natin. Ginalingan magtago, but, ultimately nahuli mo pa rin the third time. O, nasa Yes. pangatlo na tayo. O, pangatlo. O, paano yan? Pangatlong beses na same woman. Kinausap mo ulit yung babae? Hindi Hindi ko na na. kinausap yung babae kasi bino-block ako ng babae everytime kino-contact ko siya. Mm. Pero I really want to talk to her in a decent way sana. Parang babae Mm. sa babae sana, Kuya Boy. Oh. Just lang maintindihan niya yung situation ko. Mm. Pero lagi niya akong kina-cut off. Okay. So, ang ending, kami lang nung partner ko, yung ex ko Mm. yung nag-aaway every now Mm. and then. Tapos, yung third time kasi is parang micro-cheating lang naman. More on china-chat niya, kino-contact niya, tas via LinkedIn or Shopee. Kaya parang na-weirduhan ako kasi parang tinago talaga niya. Okay. Grabeng tago yun, ha? Okay, dun na sila nag-resort, ha? But then, sige, wala pa rin kasi ako nakikitang effort kung ba't mo pa iki-keep yung tao na, ayun nga, nakita mo, meron pa rin ano ba nilalaman nung messages nila? Baka naman, ano nga, no? Baka hanap buhay naman. Most of the conversation flows kasi Kuya Poy na parang nagpapasundo yung babae, Ah, tinatanong niya kung kailan papasok sa office, so nagtago tapos lang talaga doon sa mga chat doon sa ano nga yung mga sabi mo? O iba mga platform. ibang platform, Sa yes. ibang So, platform may para mga hindi link sila or connected Shopee. sa Facebook, sa saan ba? Yes. Sa Kasi parang nahuli ko kasi sila before sa Viber, Kuya Poy. oh. Tapos meron kasing hidden option sa Viber na kailangan ng password. Mhm. So, nahuli ko rin kasi siya doon. Kaya, ayun, Oo. parang may trauma ako before sa Viber pag naririnig ko yung notification ni Viber. Para akong Aha. magpa-panic attack. Yeah. Gano'n. Oh, So, alam mo, yes. ito, sabi nung isa nating kapatid, si Fema Pascual, ang galing magtago. Pero sa tingin ko hindi. Nahuli pa rin eh. Oh, nahuli pa rin ni Sophie the third time. Pero dito na ako hindi makapaniwala eh. This is just unbelievable. The fourth time. Anong klaseng pagkakahuli naman ito, Sophie? Ah, yes, yung last time na kasi, Kuya Poy, bale nangyari, hindi ko na kasi pinapakalaman yung phone niya because Mm. of the trauma na nafi-feel ko. So, para makaiwas, sana ako na yung mismong lumalayo sa phone niya para hindi ko na magalaw. Tapos parang one day, madaling araw, nakita ko naka-unlock yung phone niya. Tapos hindi ko siya ginagalaw, nakatitig lang talaga ako. Pero may gut feeling ako there's something going on. Parang meron akong girl's instinct na parang hindi ako okay. Mhm. Tapos tinititigan ko lang siya for hours. Tapos parang mga chineck ko na. Una kong chineck yung Facebook, so naka-block pa siya dun. Sinong Tapos siya? sabi ko, Sino yung naka-block? yung girl, Ah, yung okay. Mm. tapos sabi ko, okay, save. Tapos nagulat ako pagdating ko sa Instagram, nandun sa unang-unang message yung girl. Tapos Mm. nung binasa ko yung pinaka-first message nila, it was cut. Parang halatang dinilit. Tapos another conversation siya. Mm. So, yun yung ini-screenshot ko. Tapos dun ko na nakita lahat ng evidence kasi dun sa conversation ang nag-flow is more on nagse-sendan sila ng mga nude Naku. photos,
Mm. Tapos pa-plan sila mag-migrate sa ibang bansa. Aba, ha? Mm. Tapos, parang may mga videos and photos na, familiar siya. Kumbaga, katabi niya ako sa photo tapos nagse-send siya ng selfie, pero hindi ko alam sa kanya niya sinesend, parang gano'n. Hmm. No, Or di kaya patunay lang na ano, nandito lang ako sa bahay, yung mga ganun ba yun? oo, parang update. Kan Pero andun ayos, ah. naman ako, like, I Mm. exist, I was there, Mm. parang gano'n. Tapos may mga videos na binibidyohan niya yung anak ko, ta's Mm. nahahagip ako sa video, parang Ba, dedma lang yung babae. Tapos dedma. parang sinasabi pa nung girl na parang, Hmm. nasaksihan ko paano lumaki yung mga anak mo, ang bilis nila lumaki, sana maging happy din ako, Mm. kagaya ng maging ano, mommy ako na maayos sa kanila, parang gano'n, parang kini-claim na niya Uy, may ganun yung ng mga statement. oo, siguro kasi it took a Mm. while na din kasi sobrang tagal na, siguro nafi-feel ni girl na Mm. parang nare-reassure siya kasi nga balik ng Mm. balik din yung ex ko. Oo. Ilan na So, yung ano, Sophie? Ilan na yung anak niyo nun? I have 2 kids Oo, already. okay. So, dalawang bata yan. Mula pa yan sa umpisa, nandun na yung si girl. Pero eto na, puntahan na natin. Kailan ka nagising sa katotohanan at nasabi sa sarili mo na, Sophie, tama na. Oo, hindi naman uso magpakatanga eh. Oh, at Mhm. hindi mo rin naman kailangan na maging may doctorate degree ka para lang ma-realize na niloloko ka talaga nitong taong 'to. Yes, bale the same night na nahuli ko siya, Hmm. kinonfront ko na siya. Pero hindi na siya same nung confrontation namin the past few cheating niya. Parang kalmado na ako. Kasi nung mga nakaraan, parang galit na galit ako, sobrang nasasaktan ko siya 'pag ano. Pero nung huli, as in kalmado lang ako, sabi ko lang sa kanya, "Maghiwalay na tayo, hindi na 'to magwo-work." Parang Mhm. gano'n na lang. Parang napagod na lang talaga ako. So, Yes. Mabuti ayun, parang naman. siguro Ilang taon nang ano, inabot nun bago ka napagod? matagal matagal din, eh. Tagal mo Parang mapagod. Oo. 3 to 4 years din, gano'n. Oo. Pinilit ko pa. Oo. But was it worth it? Para sa peace of mind mo rin naman? Yes, actually after ko siya i-confront, humingi ako ng request sa kanya. Hmm. I want to talk to the other girl. Kasi Hmm. gusto ko siya binibigyan ko sana ng benefit of the doubt yung babae. Parang, iniisip ko na baka yung ex ko lang yung nagma-manipulate sa kanya, baka she's really nice naman, Hmm. gano'n. So, after nun, nung araw na yun, pinuntahan namin yung babae, Aha. kinausap pero palaban talaga si ate girl, eh. So, So ano ano paano siya kausap? parang sinasabi nagagalit siya sa'kin, sabi Ah, niya, parang, "Hindi hindi ka naman talaga mahal ni Jay, ako talaga yung mahal niya," parang ganito, ganyan. iba. Hmm. Tapos parang sinasabi niya na ginagamit na nagse-stay na lang talaga siya sa'yo pero eventually iiwan naman din daw Hmm. ako. Oo. So, Pero ang parang pinapa pakiramdam mo nung ayun na, nung napatunayan mo na, eh, ganyan ka pala talaga, gustong-gusto mo 'tong kunin sa akin, ano, para bang ang feeling mo para ka bang naghatid ng basura doon sa basurahan? ano talaga, Kuya Poy, hinatid ko talaga siya mismo dun sa bahay ta's iniwan ko na lang siya. Oo, sa bahay ng babae? Binigay ko oo, binigay ko siya dun sa babae. Mm. Sabi ko, "Iyon na, hindi ko na siya kailangan." Sabi ko sa kanya. Pero ngayon Yun. meron kang sinasabi dito na nahihirapan ka na patawarin pa ng lubusan itong si, Jay. Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Yes, nag-sorry naman siya like multiple times, pero Anong sabi mo hindi nag-sorry? Kala ko nag-story oo. sa Facebook, nag-story. Okay. Oh, Sorry, nag-sorry, nag-sorry. Okay, nag-apologize naman nag-apologize. siya ng maayos. Pero, ako naman yung nahihirapan tanggapin kasi parang nagfa-flashback pa din sa memory ko. Kasi Mm. aside sa hindi ko siya mapatawad, hindi ko mapatawad yung sarili ko na tinolerate ko yung gano'ng behavior for too Mhm. long. Mhm. So,
dun ako nahihirapan pa, Kuya Boy. And that's exactly right, Sophie. Feeling ko hindi na si Jay yung may issue dito. It's you versus you, Yes. Sophie. Dahil nga doon sa, sorry ha, sa katangahan, doon Mm. sa ibinaba mo ng husto yung sarili mo, maglumuhod ka ba naman sa kabit ng asawa mo, makiusap ka multiple times, not once, not twice, not thrice even. 'Di ba? 4 times ka na nakiusap o niloko. Ayan, pero binigyan mo pa rin ng pagkakataon. Feeling ko ang issue mo dito ay kung papaano patatawarin yung sarili mo. Ngayon, dito sa ating programa, Sophie, gusto ko na ilabas mo yung lahat ng bigat dyan sa loob mo at kung makakausap mo yung sarili mo simula nung first time na pinatawad mo yung isang tao na hindi naman pala talaga deserving in the first place sa pagmamahal mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Gusto mo bang sabihin sa kanya na okay, bata ka pa kasi, nagkamali ka, mali pa ang mga prinsipyo mo sa buhay? Well then, go ahead, Sophie. Pwede ka magbigay ng mensahe sa sarili mo dito sa Heart to Heart. Siguro if I had to look back, tapos kausapin ko ulit yung sarili ko, I just want to tap her. Just to say thank you then for being too strong. Kasi ginawa mo naman na yung best mo. Pero sana hindi mo na hinayaan and hindi mo na pinatagal yung ganong behavior, tolerate masyado. Kasi at the end of the day, ikaw din mismo yung nagsuffer. Then, sana, I know naman there's a reason behind that. Everything happens for a reason. And kung ano yung nangyari before, is what exactly the reason kung gaano ako ka-strong right now. So, sana natauhan ka na, sana okay ka na this time. I know mahirap i-let go yung pain tsaka yung trauma. Pero one step at a time, I know na darating yung araw na totally at peace ka na without a hesitation, na pag nag-look back ka, hindi na siya very heavy. Hindi na siya, hindi naman na siya ganun na parang hindi ka makamove on. Totally naka-move on ka naman na. Pero yung trauma na nahihirapan kang ibigay yung full trust mo ulit sa mga panibagong tao na nakikilala mo, aside sa friends, sa partner din. And then at the same time, yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mo palaging lagpasan yung mga ganong problem. Kasi you yourself alone will help lang naman. Walang ibang tao. Yun lang, Kuya Boy. Thank you. At sana, Sophie, dadagdag ko lang ha, na sabihin mo sa sarili mo na sa isang relasyon na merong nagloko at merong niloko, lagi mong ipaalala sa sarili mo na sila o kayong mga naloko ay kayo yung merong kapasidad na magmahal ng totoo. Kaya yan yung baunin mo kung sakasakali na mag-decide ka na mag-welcome ulit ng ibang mga friendships, connections, or even makakarelasyon. O na yan yung gamitin mo na, ay hindi, ako ang niloko, hindi ako ang nanloko. 'Di ba? Kaya wag mong pagdududahan yung sarili mo na meron kang pag-ibig na kayang ibigay sa sarili mo at sa ibang tao, hindi katulad nilang mga nagloloko. In the first place, alam kaya nila kung paano talaga ang umibig ng tunay. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.